Nanginginig sa galit at takot, pumasok si Mang Tonyo sa silid-aralan ng kanyang anak, si Jose. Ang bulong-bulungan sa faculty room ay nagdulot ng lamig sa kanyang dibdib, may gulo raw, at si Jose ang sangkot. Ang kanyang puso, na karaniwang payapa habang nililinis ang mga pasilyo, ay ngayoy pumipintig ng ubod bilis. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa matinding pagod, ay nakakuyom ng mahigpit, handang ipagtanggol ang tanging yaman niya. Ngunit ang bumulaga sa kanya ay hindi ang inaasahang kaguluhan. Sa halip, naroon si Jose, nakatayo sa harapan ng klase, sa isang posisyong tila naghihintay ng isang mahalagang sandali. At sa tabi niya ay isang milyonaryo, si Ginoong Ramirez, isang pangalan na biglang bumalik sa kanyang alaala. At sa mga kamay ng Ginoong iyon, isang bagay ang hawak niya, isang bagay na hinding-hindi kailanman inakala ni Mang Tonyo na makikita niya, lalo na sa kamay ng isang mayaman na ibinibigay sa kanyang anak. Sa Mabuhay High School, si Mang Tonyo ay parang bahagi na ng mga pader, ng mga silya, ng bawat kanto. Bawat umaga, bago pa man sumikat ang araw, naroon na siya, abala sa paglilinis. Amoy kape at lumang papel ang kanyang umaga, sinasabayan ang tunog ng nagmamadaling mga jeepney sa labas. Ang kanyang uniforme, bagamat luma at kupas na, ay laging malinis at maayos. Bawat pagpag ng basahan sa mga bintana, bawat kuskos ng walis sa sahig, lahat ng iyon ay may iisang layunin, ang kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak, si Jose. Si Jose ang kanyang ilaw. Maaga itong naulila sa ina kaya si Mang Tonyo ang gumanap na parehong ina at ama. Si Jose ay tahimik, mahiyain, ngunit saksakan ng talino at sipag. Hindi man siya palasalita, nakikita ni Mang Tonyo ang kinang sa mga mata nito tuwing may natututunan o nakakagawa siya ng isang mahusay na proyekto. Tay, gusto ko pong maging inhinyero, madalas sabihin ni Jose, para po makabili tayo ng sarili nating bahay at hindi na po kayo mahirapan. Ang pangarap na iyon ang gasolina sa pagod na katawan ni Mang Tonyo. Ngunit kasabay ng pagmamalaking iyon ay ang matinding pasanin ng pag-aalala. Ang matrikula sa kolehiyo, ang mga libro, ang pang-araw-araw na baon na halos hindi na kinakaya ng kanyang maliit na sahod bilang janitor. Madalas siyang mag-overtime, naglilinis ng mga opisina tuwing gabi o naglilinis ng mga bahay tuwing weekend, upang lang madagdagan ang kikitain niya. Ang kanyang mga balikat ay madalas nangangalay, ngunit sa bawat pagod, tila nakikita niya ang mukha ni Jose, puno ng pag-asa. Sa loob ng eskwelahan, kung saan si Mang Tonyo ay hindi na napapansin ng karamihan, may isang tao naman na madalas siyang napapansin. Si Ginoong Ramirez. Isang respetadong negosyante at miyembro ng school board. Laging nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang mga galaw ay sadyang maingat at tila napakakalma. Madalas siyang nakikita sa mga pasilyo, minsan ay nakatayo sa isang sulok, tila nagmamasid sa paligid. Para kay Mang Tonyo, si Ginoong Ramirez ay parang karakter lang sa telebisyon, malayo sa kanyang mundo ng pagod at pawis. Ngunit minsan, habang naglilinis si Mang Tonyo sa kantin, nahuli niya si Ginoong Ramirez na nakatingin kay Jose. Tahimik si Jose noon, hindi nakikipag-usap sa mga kaklase, abala sa pagliligpit ng mga upuan na ginamit sa isang programa, kahit hindi naman iyon ang kanyang responsibilidad. Isang simpleng kilos ng kabaitan na hindi naghahanap ng papuri. Nakita ni Mang Tonyo ang bahagyang pagtango ni Ginoong Ramirez bago ito tahimik na lumakad papalayo. Walang anumang emosyon sa mukha ng Ginoo, tanging isang tahimik na pagmamasid. Ilang araw ang lumipas, may bulungan sa faculty room na umabot sa tainga ni Mang Tonyo habang nagpupunas siya ng mga mesa. Isang anonymous scholarship daw mula sa isang kilalang benefactor na ayaw magpakilala. Para daw sa isang karapat-dapat na estudyante sa Mabuhay High School. Sana mapunta sa talagang nangangailangan, sabi ng isang guro. Isang munting kurot ang naramdaman ni Mang Tonyo sa dibdib. Ilang beses na niyang pinangarap na makatanggap si Jose ng ganoong klaseng tulong. Ngunit agad niyang winakli ang ideya. Sino ba naman sila? Isang janitor at ang kanyang anak. Hindi sila ang klase ng tao na pinipili para sa ganoong kalaking biyaya. Ang pag-asang iyon ay tulad ng isang munting kandila sa gitna ng malakas na hangin, at pinili niyang patayin na lang ito upang hindi na masaktan ang sarili. Isang hapon, habang nagmamadali si Mang Tonyo sa paglilinis ng mga tsihi sa ikalawang palapag dahil sa nalalapit na inspeksyon, isang biglaang pangyayari ang nagpabago sa kanyang araw. Ang sahig ay basa pa mula sa huling paglilinis, at sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang maliit na bukol sa tiles. Nadulas siya.
Malakas ang pagbagsak ng kanyang katawan, at isang matalim, nanunuot na sakit ang biglang sumirit mula sa kanyang kanang binti. Napasigaw siya sa sakit, ang kanyang bibig ay halos hindi na makabuo ng salita. Napahawak siya sa kanyang binti, ang kanyang mukha ay namimilipit sa hapdi. Hindi niya magawang gumalaw, tila ba ang kanyang mga buto ay biglang naging gulaman. Mang Tonyo, ayos lang po ba kayo? Isang boses ang narinig niya, malapit sa kanyang kinabagsakan. Laking gulat niya nang makita si Ginoong Ramirez, nakatayo sa bukana ng tihi. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Ginoong Ramirez, na nakasuot pa rin ang kanyang mamahaling suit, ay walang pagdadalawang isip na lumapit. Yumuko ito, hindi man lang pinansin ang basa at medyo maruming sahig. Ayos lang ho kayo, Mang Tonyo. Malala ba ang pagkakabagsak ninyo? Tanong ni Ginoong Ramirez, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may tunay na pagmamalasakit. Opo, Ginoo, sagot ni Mang Tonyo, pinipilit itago ang sakit, ngunit ang kanyang mukha ay halatang namimilipit sa hapdi. Nadulas lang po. Hindi kayo makatayo. Kailangan nating dalhin kayo sa klinik, sabi ni Ginoong Ramirez, na walang pagdadalawang isip na inilagay ang braso ni Mang Tonyo sa kanyang balikat. Nagulat si Mang Tonyo. Isang mayamang negosyante na tumutulong sa isang hamak na janitor. Nakaramdam siya ng matinding hiya, ng pagnanais na tumanggi, ngunit ang sakit ay mas malakas kaysa sa kanyang hiya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagpipigil. Maingat siyang inalalaya ni Ginoong Ramirez patungo sa klinik ng eskwelahan. Bawat hakbang ay parang kutsilyo sa kanyang binti, ngunit ang pag-alalay ni Ginoong Ramirez ay nagbigay sa kanya ng lakas at kaunting ginhawa. Sa klinik, matapos siyang suriin ng nurse, tinawagan kaagad ni Ginoong Ramirez ang kanyang driver. Ihahatid ko na kayo sa bahay ninyo, Mang Tonyo, sabi niya ng may determinasyon. Nako, wag na po, Ginoo. Ababalahan pa po kayo. Kaya ko na pong mag-commute, sagot ni Mang Tonyo, pilit nang humingiti. Walang abala, Mang Tonyo. Ang mahalaga ay makauwi kayo ng maayos at makapagpahinga, sagot ni Ginoong Ramirez, na may isang pamilyar na ngiti. Ang kanyang desisyon ay tila pinal, walang puwang para sa pagtanggi. Habang nasa sasakyan, tahimik si Mang Tonyo na may matinding pagmamalasakit sa kanyang dibdib. Ang loob ng sasakyan ay malinis at mabango, isang malaking kaibahan sa amoy ng kape at usok ng jeepney na nakasanayan niya. Pinilit niyang mag-usap upang hindi maging awkward ang biyahe, kahit na ang sakit sa kanyang binti ay patuloy na sumisipa. Maraming salamat po ulit, Ginoo, simula ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Walang anuman, Mang Tonyo. Mag-ingat na lang kayo sa susunod, sagot ni Ginoong Ramirez, na nakatitig sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay kalmado na nakahawak sa manibela. Abuti na lang po at nandoon kayo, sabi ni Mang Tonyo, na pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. Kung hindi po, ewan ko na lang kung paano ako makakapunta sa klinik. Malaking abala pa po sa inyo. Hindi abala, Mang Tonyo. Nandoon ako sa tamang oras, ngumiti si Ginoong Ramirez, ang kanyang tingin ay lumipat kay Mang Tonyo sa rearview mirror. Madalas akong dumadalaw sa eskwelahan. Nakikita ko nga ang anak ninyo. Si Jose, tama? Nabigla si Mang Tonyo na kilala ni Ginoong Ramirez si Jose. Isang banayad na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ang sakit sa kanyang binti ay tila panandali ang nawala sa pagmamalaki. Opo, si Jose po. Mag-aaral po yan ng grade 1-0. Siya po ang aking nag-iisang anak. Matalino si Jose, sabi ni Ginoong Ramirez, na may bahagyang pagtango. Napansin ko siya minsan sa library, tahimik na nagbabasa, kahit ang ibang estudyante ay abala sa pakikipaglaro. At minsan sa field, habang ang iba ay nagtatanghal, tinutulungan niya ang kaklase niya sa poster na tila nahihirapan. Hindi niya alam na may nakakakita sa kanya. Isang munting ngiti ang gumuhit sa labi ni Mang Tonyo. Opo, mahilig po talaga yan magbasa. Gusto niya po talagang matuto. Ang pangarap po niya, maging inhinyero. Gusto niya daw po akong bilhan ng sarili naming bahay balang araw. Malaking bahay daw po, may hardin. Nakita ni Mang Tonyo ang isang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Ginoong Ramirez. Isang mabuting anak. Bihira ang ganoong klaseng bata ngayon na may malinaw na layunin at pagmamahal sa magulang. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Hindi tungkol sa trabaho ni Mang Tonyo o sa yaman ni Ginoong Ramirez. Tungkol kay Jose. Ikinuwento ni Mang Tonyo ang mga paghihirap niya bilang solong magulang,
ang kanyang pag-aalala sa matrikula sa kolehiyo, ang kanyang pagnanais na makapag-aral si Jose sa magandang unibersidad, kahit na alam niyang halos imposible. Hindi humihingi ng awa si Mang Tonyo, ipinagmamalaki lang niya ang kanyang anak, ang kanyang mga pangarap. Nakikinig lang si Ginoong Ramirez, walang anumang komento, tanging pagtango at minsan ay isang mahinang kidis. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kalsada, ngunit tila ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Mang Tonyo. Nang makarating sila sa maliit na bahay ni Mang Tonyo, sa isang masikip na eskinita, maingat siyang inalalayan ni Ginoong Ramirez pababa ng sasakyan. Ang Ginoo ay hindi nagreklamo sa makitid na daan o sa mga amoy ng panis na pagkain. Magpahinga na lang kayo, Mang Tonyo. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mag-atubiling magsabi. Maraming salamat po, Ginoo, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Ang hiya na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng paghanga at pagtanaw ng utang na loob. Ang kanyang puso ay gumaan ng kaunti sa kabila ng sakit sa kanyang binti. Ang taong iyon, na akala niya ay galing sa ibang mundo, ay nagpakita ng kabaitan na hindi niya inasahan. Nang sumunod na mga araw, habang nagpapagaling si Mang Tonyo sa kanyang bahay, laking gulat niya nang dumating si Ginoong Ramirez. Hindi isang driver ang naghatid ng bisita, kundi si Ginoong Ramirez mismo, na may dalang supot ng mainit na sopas at isang librong pambata para kay Jose. May kasama pa siyang maliit na bag ng mga sariwang prutas at isang pakete ng paboritong tinapay ni Jose na pandesal. Binisita ko lang po kayo, Mang Tonyo. Kumusta ang pakiramdam ninyo? Sabi ni Ginoong Ramirez na may banayad ng ngiti. Nakaupo sila sa simpleng sala ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali sa kaunting kalat o sa lumang telebisyon. Tila normal lang sa kanya ang lahat, walang paghuhusga. Opo, Ginoo. Maraming salamat po sa pagdalaw. Marami pong salamat sa sopas at mga prutas. Hindi niyo po kailangan mag-abala, sagot ni Mang Tonyo, na nahihiya pa rin, ngunit mas may kumpiyansa na. Walang anuman. Naisip ko lang na makakatulong ang sopas sa pagpapagaling ninyo, sagot ni Ginoong Ramirez. At para kay Jose, nakita ko ito sa bookstore. Naalala ko na mahilig siya sa science fiction at adventure stories. Tuwang-tuwa si Jose nang makita ang libro. Marahang kinuha niya ito at nagpasalamat kay Ginoong Ramirez. Nakita ni Mang Tonyo ang isang kakaibang ginhawa sa mukha ni Jose, na tila sanay na sa tahimik na presensya ni Ginoong Ramirez. Isang koneksyon ang tila nabubuo sa pagitan ng kanyang anak at ng Ginoo. Sa bawat pagdalaw, na naging 2 o 3 beses sa isang linggo habang nagpapagaling pa si Mang Tonyo, laging may dalang maliit na bagay si Ginoong Ramirez, sariwang pandesal, mga laruan na gawa sa kahoy para kay Jose. O minsan ay mga art supplies na nakita niya sa isang art store dahil napansin niya ang hilig ni Jose sa pagguhit. Ang mga pagdalaw ay maikli at hindi nagtatagal at puno ng simpleng pag-uusap. Hindi sila nag-uusap tungkol sa negosyo o sa yaman ni Ginoong Ramirez. Tungkol lang sa pang-araw-araw na buhay, sa pag-aaral ni Jose, at sa mga pangarap ni Mang Tonyo para sa kanyang anak. Napansin ni Mang Tonyo na si Ginoong Ramirez ay isang mabuting tagapakinig. Hindi niya sinasapawan ang mga sinasabi niya at hindi niya pinangangaralan si Mang Tonyo sa kanyang sitwasyon. Nakikinig lang siya na may tunay na pagmamalasakit sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Mang Tonyo na hindi lang isang mayaman na tao si Ginoong Ramirez, isa siyang tunay na tao na may puso. Nag-umpisa siyang magkwento ng mas maraming detalye tungkol sa buhay niya, sa kanyang mga paghihirap, at sa kanyang mga pangarap para kay Jose. Nakita ni Mang Tonyo ang isang bahagyang pagtango mula kay Ginoong Ramirez tuwing nagkukwento siya tungkol sa mga sakripisyo niya para sa kanyang anak. Sa mga panahong iyon, nagsimulang makita ni Mang Tonyo si Ginoong Ramirez hindi bilang isang negosyanteng nasa ibang mundo, kundi bilang isang kaibigan. Ang mga pader ng pagkakaiba sa antas ng pamumuhay ay unti-unting nagiba, pinalitan ng isang tahimik na respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. Hindi niya alam, ngunit sa bawat pagdalaw ni Ginoong Ramirez, mas lalo nitong nakikita ang puso at pagmamahal ng isang ama kay Jose. At sa bawat kwento ni Mang Tonyo tungkol sa kanyang anak, mas lalong nakukumpirma ni Ginoong Ramirez ang mga narinig niya mula sa mga guro tungkol sa sipag at kabaitan ni Jose. Ang Ginoo ay tahimik na nagmamasid, naghahanap ng patunay sa kanyang mga hinala, at nahanap niya iyon, higit pa sa kanyang inaasahan. Isang araw, habang nagpapagaling pa rin si Mang Tonyo,
Ngunit pinilit ng bumalik sa trabaho dahil sa pangangailangan, isang balita ang kumalat sa Mabuhay High School. Ang pangalan ng makakatanggap ng anonymous scholarship ay i-anunsyo sa isang linggo. Ang anunsyo ay gaganapin sa silid-aralan ng napiling estudyante na may simpleng seremonya. Ang mga guro ay nagbubulungan, ang mga estudyante ay nagtataka kung sino ang mapipili. Naghahanap-hanap ng balita si Mang Tonyo sa campus, umaasa na baka sakali lang na si Jose ang mapipili. Ngunit nanatili siyang tahimik, ayaw magbigay ng maling pag-asa kay Jose o sa kanyang sarili. Ayaw niyang masaktan muli ang kanyang puso. Isang umaga, habang abala si Mang Tonyo sa paglilinis sa faculty room, narinig niya ang dalawang guro na nagbubulungan. Nako, alam mo ba, may problema daw sa isang estudyante sa klase ni Sir Al. May nawawalang calculator at mukhang may kinalaman daw si Jose, yung tahimik na estudyante. Napahinto si Mang Tonyo. Si Jose. Ang kanyang anak. Hindi gagawa ng masama si Jose. Hindi siya nagnanakaw. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis, tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Ang init ng galit ay umakyat sa kanyang ulo. Paano nila mapagbibintangan ang kanyang anak? Ang kanyang anak na halos ayaw lumabas ng bahay upang magbasa lang. Sino ang nagkakalakas loob na siraan ang pangalan ni Jose? Walang pagdadalawang isip, ibinalibag niya ang walis sa isang sulok at nagmamadaling lumabas ng faculty room. Naglalakad ng mabilis patungo sa silid-aralan ni Jose. Ang kanyang binti ay masakit pa rin ngunit hindi niya pinapansin. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at determinado. Ang kanyang mukha ay nakakunot, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at pagtatanggol. Paano nila magagawang pagbintangan ang kanyang anak? Ang kanyang anak na itinuro niya ng tamang pamumuhay. Maraming estudyante ang naglalakad sa pasilyo, ngunit tila nawala ang lahat sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang pinto ng silid-aralan ni Jose. Nang makarating siya sa tapat ng silid, nakita niya ang pinto na bahagyang nakabukas. Rinig na rinig niya ang boses ni Sir Al, ang guro, at ang boses ni Ginoong Ramirez. Nagtaka si Mang Tonyo. Ano ang ginagawa ni Ginoong Ramirez doon? At bakit ang daming tao sa loob? Tila may pagtitipon. Ngunit ang bulungan tungkol sa nawawalang calculator ay mas malakas sa kanyang isip. Walang pakundangan, pinihit ni Mang Tonyo ang door knob at bumulaga sa loob. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Jose, naghahanda na ipagtanggol ang kanyang anak mula sa anumang akusasyon. Nakita niya ang kanyang anak, nakatayo sa harapan ng klase, sa tabi ni Sir Al, ang guro. Ngunit hindi lang si Sir Al ang nandoon. Doon, sa tabi ni Jose, nakatayo si Ginoong Ramirez. At sa kamay ng Ginoo, nakita niya ang isang naka-frame na sertipiko, may kulay na ginto at asul. Isang scholarship certificate. Ang galit na bumalot kay Mang Tonyo ay biglang nawala, napalitan ng matinding pagkabigla. Ang kanyang mga binti ay tila nanlambot at pakiramdam niya ay mawawalan siya ng balanse. Ang mga bulungan sa faculty room, ang kanyang takot, ang kanyang pagmamadali, lahat ng iyon ay nagkaroon ng ibang, di inaasahang kahulugan. Walang nawawalang gamit. Walang gulo. May anunsyo pala. At ang anak niya, si Jose, ang sentro ng atensyon. Nagulantang ang lahat nang makita si Mang Tonyo na biglang pumasok. Nakita ni Jose ang kanyang ama, ang mukha ay balot pa rin ang pagtataka at konting galit at isang butil ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi. Si Jose ay lumapit sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Mang Tonyo, sabi ni Ginoong Ramirez, na may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Ipinaalam ko lang sa inyong anak ang magandang balita. Hindi makapagsalita si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sertipiko. Scholarship. Si Jose. Ang lahat ng piraso ay biglang nag-ugnay sa kanyang isip. Ang mga pagdalaw ni Ginoong Ramirez sa kanilang bahay, ang kanyang mga tanong tungkol kay Jose, ang kanyang pagmamasid sa kanyang anak sa eskwelahan. Lahat ng iyon ay hindi pala random. May isang plano pala. Tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas. Opo, Mang Tonyo. Si Jose ang napili para sa anonymous scholarship, paliwanag ni Ginoong Ramirez, na lumapit sa kanya, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamalasakit. Siya ang karapat-dapat.
Nakita ko ang sipag niya sa pag-aaral, ang talino niya sa klase, at higit sa lahat, ang kabaitan niya sa kapwa. Naalala niyo ba, nang tinulungan niya ang kaklase niya sa poster? Hindi niya inasahan na may makakakita sa kanya. At nang minsang tumulong siya sa akin sa paglilipat ng mga libro sa library, hindi niya alam na obserbasyon ko rin ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng tuloy-tuloy. Pero sino po ang anonymous benefactor? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngumiti si Ginoong Ramirez, isang tunay na ngiti na nagpakita ng kanyang kabutihang loob. Ako po, Mang Tonyo. Ako po ang anonymous benefactor. Ang inyong anak at ang inyong sariling dedikasyon sa kanya ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Nakita ko kung paano kayo nagsisikap para kay Jose, kung paano kayo nagtatrabaho ng walang reklamo, alang-alang sa kinabukasan niya. Nakita ko ang pagmamahal ninyo sa kanya. Hindi pera ang kayamanan, Mang Tonyo. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal na ibinibigay natin sa ating pamilya at ang kabutihang loob na ipinapakita natin sa kapwa. Ang simpleng pagmamahal ng isang ama ang nagtulak sa akin na gawin ito. Biglang lumapit si Jose kay Mang Tonyo, ang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat nito. Tay! Salamat po! Salamat po sa lahat ng paghihirap ninyo. Dahil po sa inyo, natupad po ang pangarap ko. Hindi makapagsalita si Mang Tonyo. Niyakap niya pabalik ang kanyang anak, ang kanyang mga bisig ay mahigpit na nakayakap. Ang kanyang mga balikat ay gumaan ng labis, tila nawala ang lahat ng pasanin na dinala niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa balikat ni Jose, halo-halong luha ng kaligayahan, pagod at pag-asa. Sa sandaling iyon, lahat ng paghihirap, lahat ng pagod, ay nagkaroon ng katuparan. Salamat po, Ginoo, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, puno ng taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo. Hinding-hindi po namin ito makakalimutan. Malaking tulong po ito sa amin. Walang anuman, Mang Tonyo, sagot ni Ginoong Ramirez, na may banayad ng ngiti. Nararapat kay Jose ang lahat ng ito. Ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuting ama. Ang buong klase, kasama ang guro at prinsipal, ay naging saksi sa emosyonal na tagpong iyon. Isang patunay na ang kabutihang loob ay hindi pumipili ng tao, at ang kabaitan ay may kakayahang magbunga ng mga himala sa pinakamalalim na paraan. Ang mga estudyante ay nakaramdam ng paghanga at inspirasyon, nakita nila ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Mula noon, nagpatuloy si Jose sa kanyang pag-aaral, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at determinasyon. Ang scholarship ay nagbukas ng mga pintuan para sa kanya, na dating tila sarado. Nagtapos siya ng may karangalan, at ang pangarap niya na maging inhinyero ay unti-unting natupad, dahil sa kanyang sipag at sa kabutihang loob ng isang hindi inaasahang kaibigan. Ang kanyang kinabukasan ay naging maliwanag, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang ama. Si Mang Tonyo naman, bagamat patuloy pa rin sa kanyang trabaho bilang janitor sa Mabuhay High School, ay may mas magaan na puso. Ang bawat kuskos ng walis, ang bawat paglilinis ng silid, ay hindi na sinasabayan ng pangamba sa kinabukasan ni Jose. Ang kanyang buhay ay nagbago, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal at kabutihang loob ng isang estranghero na naging kaibigan at tila naging bahagi na rin ng kanilang pamilya. Nakita niya na ang kanyang pagod ay may bunga, at ang kanyang pangarap para kay Jose ay natupad sa pinakamagandang paraan. Ang kanilang koneksyon kay Ginoong Ramirez ay nanatili. Madalas pa rin itong dumalaw sa kanila, hindi na bilang isang benefactor, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Ang kanilang relasyon ay nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o katayuan sa lipunan, kundi sa lalim ng pakikipagkapwa-tao, sa pagmamalasakit na ibinibigay sa iba, at sa pag-asa na ibinabahagi. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa Mabuhay High School at sa kanilang komunidad, isang paalala na sa pinakasimpleng gawa ng kabaitan ay maaaring matagpuan ang pinakamalaking biyaya. Ito ay isang patunay sa walang hanggang kapangyarihan ng kabutihang loob at kung paano ang isang maliit na kilos ng pakikipagkapwa-tao ay maaaring maging simula ng isang pagbabago sa buhay na nagdadala ng liwanag at pag-asa sa mga pinakamadilim na sandali. Ang bayanihan ng kalooban, iyon ang tunay na kayamanan.